Hello, need some advice po. Nasa USA na ako. 6 months pa ako dito, wala pa kasing green card kasi walang budget ang husband ko. May anak ako sa Pinas, isa, 9 years old. Nagpapadala ang husband ko, pero 200. At itong husband ko medyo kuripot or masama ugali, parang control niya ako. Sabi ko sa kanya na pag andito na ang anak ko, pag lumaki na, makapag-work na, magbigay ang anak ko ng pera sa mama ko. Sabi ni husband, hindi daw pwede. Bakit magbigay? Tayo mga Pilipino, mahilig tayong tumulong. Tapos may anak si husband na may depression, nakatira dito. Tumulong naman sa bills, pero hindi tumulong sa chores. Ayaw ni husband lutusan ko anak niya kasi siya lang daw ang may karapatang tumulong naman daw sa bills. Parang unfair lang kasi pag andito na anak ko, alam ko palagi niyang utusan. Minsan parang masabi ko sa sarili ko na hindi ako lucky. Madamot kasi siya. Ayaw niyang magbigay ako sa parents ko kasi pinagtrabahuhan ko yan. Hindi din siya mayaman. Ang dami bills. 34 na pala ako. Si husband naman ay 60. Ano ba gagawin ko? Pa-advise naman ang... Ito ang masasabi ko sa inyo. Sa mga mag-aasawa ng mga American or ng mga foreigner, ng mga pumunta dito sa Amerika, huwag kayong papayag na masunod ang asawa ninyo, okay? Sa lahat ng mga gusto nila para sa iyo. Kasi pag yan ang ginawa mo, sabi ko sa iyo, mawawalan ka ng control sa sarili mong buhay. Ito ay not just to American. Even kahit ano pa yung lahi yung asawa mo, okay? Hindi po pwede na ang asawa mong masusunod sa lahat ng bagay. Kasi hindi ka maging masaya noon. Mawawalan ka ng control sa sarili mong buhay. Yung takbo ng buhay mo is hindi na magiging kagaya ng ina-expect mo. Kasi ikaw, lumaki ka sa ganong buhay na parang gusto mo, masusunod yung gusto mo, diba? Mawawalan ka noon. Para kang, alam mo, hindi ka nag-asawa. Para kang naghanap lang ng ama na siyang hahawak at kukontrol sa buhay mo, okay? Ang mangyayari niyan is yung anak mo, okay lang na parang sabi niya ay wag daw utusan yung anak niya, no? Kasi nag-share daw naman ng bill. So yung anak mo okay lang? Okay lang sa iyo yun? Syempre hindi, di ba? Tapos kanya pa yung pera. Diyos ko, sabi ko sa iyo, no. Huwag kang papayag ako sa iyo. Pag ikay nagtatrabaho na, magtabi ka. Kung gusto mong tumulong sa kanya, magbigay ka ng perang yung kaya mo lang ibigay. Pero huwag mong ibibigay lahat ng sahod mo. Maging matatag ka. O ikaw na ano gagawin niya kung halimbawa ay ayaw mong magbigay. Wala siyang magagawa. Kung ayaw mong magbigay, ano gagawin niya sa'yo kapag hindi ka nagbigay ng pera? Sasaktan ka niya? O tignan mo kung saktan ka niya. Alam mo na yun, chance mo na yun para layasan siya, di ba? Parang binigyan mo lang siya ng dahilan para layasan siya, di ba? So, hayaan mo siya. Huwag ka matakot. Huwag ka matakot, okay? Maging matapang ka. Sabi ko sa iyo, mag-open ka na sarili mong bangko. I'm sure hindi yan papayag. Dahil ganyan sila. Hindi yan papayag sila na magkaroon ka ng sarili mong bangko. Well, ako, nag-open ako ng sarili ko pa rin bangko. Kahit ayaw niya. Yun, wala siyang nagawa, diba? Wala siyang nagawa dahil, ano magagawa niya? Sabi ko, ano magagawa mo? Nag-open ako ng bangko. Bubugbugin mo ako? Ay ko sa kanyang ganun. So, yun, wala siyang nagawa. Hanggang sa, yun, inipon ko yung pera ko. Nag-ipon ako ng sarili ko. Yun ang gawin mo. Mag-ipon ka ng sarili mo kasi sabi ko sa iyo, lalo na kung ang mapapangasawa mo is ganyan. Naku, hindi ka magiging masaya. Magiging impyerno lang yung buhay mo. Kasi ang gagawin niya, kukontrolin ka niya, kukontrolin din niya yung anak mo. At yung anak mo, mawawalan na din ng buhay. Mawawalan na din ng sarili niyang buhay. Ang gawin mo, pag yung anak mo ay kumikita na ng pera, may sarili na naman niyang, anong tawag dito, nasa tamang edad na naman niya, turuan mo siyang mag-open ng sarili niyang bangko at doon ihulog ang pera at huwag siyang pumayag na ibigay dun sa asawa mo. Pera niya yon, siya mag-iipon para sa kanya. Kung gusto niya mag-share ng bills, di mag-share siya. Or, ang gawin niya, ang gusto niya ay, okay, ganito na lang, hindi mo kailangan kunin ng sahod ko, pero ako magbabayad ng sarili kong phone bill. O, diba? Ako magbabayad ng sarili kong, halimbawa ay auto insurance or ako ang bibili ng sarili kong sasakyan, hindi mo kailangan kunin ng pera ko. Ganun ang gawin mo. Kasi ganun ang ginawa ko sa anak ko. Ang kagandahan is hindi naman napakialaman yung pera ng anak ko niya. Kasi yung pera ng anak ko, ako talaga ang nag-handle noon. So, kaya hindi rin siya nagdikta, hindi rin siya nagsabi na, kailangan yung pera niya ganito, ganyan. Kailangan may bibigay siya ng ganito. Hindi siya ganun. Yun. Talaga, ako ang nangalaga noon. And, ay nako, kita mo ngayon pa lamang is hindi ka na nasisiyahan sa nangyayari, di ba? So, wag mo hayaang mangyari yan sa iyo dahil sabi ko sa iyo, 60 naman
60 na naman siya. Pero, paano kung umabot pa yun ng 80? Di 20 years ka pang magtitiis sa ugali niya, di ba? So, no. Kaya, pag nagkatrabaho na, simulan mo na or kahit ngayon, simulan mo na magkaroon ng sarili mong bangko dahil kailangan mo yan. Pag nagtatrabaho na, tatanungin yung bank account mo. Kasi saan iuhulog ang pera kung wala kang bank account, di ba? Alam nga namang, bibigyan ka ng check, pero pwede mo namang withdrawin yun. Tapos, ika-cash mo na lang, tapos iipunin mo. Pero it's such a hassle. Hindi ka makakaipon ng mahirap. Well, makakaipon ka pa rin kasi ako nakaipon ako noon. Basta, it's such a hassle. Gawin mo mag-open ka ng sarili mong bangko. Kung anak mo, ganun din pag nakarating na siya dyan dito sa Amerika, ganun ang gawin mo. Ay, Diyos ko, wag kang matakot, Diyos ko, yung mga yan. Hindi ka naman naanohin ng mga yan unless mambubugbog yun nakuha mo din. Yeah, well, talagang. Pero alam mo, maganda yung ganyan kasi kung makuha mo yung mambubugbog, di pwede mong iwanan unless tanga ka, diba? Yun. Pero kung sabi ko nga, sinasaktan ka, makuha mo, pwede mo yung ireklamo. Ano mo sa pulis, tapos, pa-divorce mo na. Di siya pa magbibigay sa iyo. Diba? Di ikaw pa magkapera, hindi yung ikaw pa magbibigay ng pera, diba? Ganun dapat. So, yun ang may advice ko sa mga babaeng mag-aasawa ng American or foreigner, pupunta dito sa Amerika. Ganyan ang gawin ninyo. Huwag kayong matakot na ipaglaban yung gusto ninyo para sa sarili nyo. Kung hindi, mawawalan kayo ng kalayaan at karapatan at katahimikan ng isip nyo. Yun ang gawin nyo, okay? Huwag kayong, sabi ko sa inyo, huwag kayong matakot. Kasi nasa inyo lahat ng karapatan. Pag kayo'y pumayag, para na rin kayong gumawa ng humatol sa sarili nyong desisyon sa buhay na maging malungkot. Yan. So, yun ang may advice ko sa inyo mga babae. Magkaroon ng sariling pera, okay? Kung nagtatrabaho kayo, good. Gamitin nyo yan, yung opportunity nyo para makapagtrabaho at mag-ipon kayo pag nandito na kayo sa Amerika. Umuha kayo ng sarili nyong bank account at magtabi kayo ng pera. Nandito yung chance nyo, yung opportunity ninyo para kumita. Kumita kayo ng kumita ng pera. Ganun ang gawin nyo. Tapos ipunin nyo ng ipunin. At pag hindi nagkaigi ng mga nakuha nyong asawa at ganyan, di pwede mong palitan, pwede mong iwanan, pwede kang humanap ng yung maiging asawa. Or huwag ka na mag-asawa para iwas problema, di ba? So, ganun ang gawin nyo. So, hanggang sa muli, sana may natutunan kayo sa sinasabi ko. Okay, bye.